Ngayong gabi, nilinaw ng Malacanang na hindi nito hihilingin ang pagpasok ng Amerika sa nangyaring gulo sa Ayungin Shoal. Nung resupply mission para sa BRP Sierra Madre nitong Lunes lamang, kinuyog ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Philippine Navy. Pinagsisira ang mga barko ng Pilipinas, binasag ang equipment at kinumpiska ang mga barel ng ating Navy. Isang Navy Commando ng Pilipinas ang malubhang nasugatan sa pinakamalalang insidente sa pagitan po ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang nangyaring karahasan sa Ayungin Shoal noong Lunes ay matuturing lamang na hindi pagkakaunawaan o kaya'y aksidente. Hindi pa raw handa ang Pilipinas na ituring itong armadong pag-atake kung saan maaaring i-invoke ng Pilipinas ang RP-US Mutual Defense Treaty. Sa 1951 Mutual Defense Treaty kasi, nangako ang Pilipinas at ang Amerika na sabay nitong haharapin ang anumang armadong pag-atake ng naayon sa kani-kanilang mga proseso. Pero ayon sa mga eksperto, ang nangyari ng Lunes ay pasok na sa bagong definisyon ng US ng armed attack. At dahil dito, pwede nang i-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty para may rest back na mula sa Amerika. Pero bakit lubhang maingat ang Malacanang at tinawag pa itong aksidente? Wala pang malinaw na sagot yan. Pero kailangan po din nating maintindihan na malaki ang implikasyon kung ipapasok na natin ang Amerika sa gulong ito sa agarang pag-i-invoke ng MDT. Unang-una, sadyang umiiwas ang Amerika sa tinatawag na mga sovereignty issues or disputes. Kaya hindi ito nakikialam basta-basta sa kung sino ang nagmamay-ari ng Spratly Islands. Nung dumalaw siya sa Pilipinas noong November 2011, ginitinoy Secretary of State Hillary Clinton na hindi manghihimasok ang US sa mga sovereignty claims. Pangalawa, gaya ng anumang bansa, uunahin po ng Amerika ang kanyang sariling interes at ang kanyang sariling constituency. Kahit makailang ulit magbigay ng ironclad guarantee ang US na susuportan nito ang Pilipinas, kailangan din tayong makasigurong papasok nga sila sa oras na hihilingin natin. Kung hindi, tayo lamang ay magmumukhang kaawa-awa. Nung krisis din sa Scarborough Shoal noong 2012, sadyang hindi komportable ang US na bigla silang nakaladkad basta-basta sa girian ng China at Pilipinas sa Scarborough. Ginamit kasi ng Pilipinas ang isang Navy ship para manghuli ng mga Chinese na mga isda sa Scarborough, bagay na nagpataas ng tensyon doon po sa lugar. Ayon kay dating Chinese Vice Foreign Minister Hu Ying, halos sisihin pa ni US Assistant Secretary of State Kurt Campbell ang Pilipinas dahil ito raw ang nagsimula ng gulo. At sa huli, ang US ang nagsilbing mediator sa pagitan ng China at Pilipinas sa pagpapababa ng tensyon noong 2012. Ayon kay Hu Ying, pumayag ang Pilipinas sa suhestyon ni Campbell na tanggalin ang mga barko nito sa Scarborough Shoal. Pero anya, wala namang binigay na pangako ang China na gagawin din nila ito. Kaya tayo po ang umalis at China yung nanatili doon hanggang ngayon. At sa huli, nakaiwas ang US sa gulo pero nawala naman sa atin ang Scarborough Shoal. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.